no, may presentation sa ganito. Tingnan niyo po ah. Okay. Doon po sa mga kasamahan ko ngayon sa industry, I'm sure papayag po kayo, agree po kayo na eto na ang mga bagay na ayaw natin sa industry natin, no? Siguro matatagal na rin po kayo sa industry natin kagaya ko. Eto na po yung mga bagay na ayaw natin, di ba? Tingnan niyo po yung screen niyo. Unang-una, ayaw na natin na may monthly Hoy, quota. Ayaw, Alma! pa-mute po. Ayaw po natin ng ano, no, ng may monthly quota. Ayaw natin 'yan kasi nga yung bang ah, kailangan may specific ka muna na sales, target sales para makuha mo yung rebates or income. Naku, ayaw po natin 'yan kasi nakakapagod 'yan. 'Di ba? Talagang stressful po 'yan. Ayaw na rin natin sa ngayon ha na mga may monthly payments or monthly subscriptions. 'Di ba ayaw natin 'yan? Yung monthly may binabayaran tayo kasi ano eh no? Ano pa yan, sakit pa yan sa ulo. At the end of the week of that month, yung katapusang linggo ba ng buwan na yon, sakit yan sa ulo, isip ng isip tayo kung saan natin kukunin yung mga pambayad natin, ating mga monthly payments, monthly subscription. Ayaw natin yan. Sino ba naman na may gustong ano, di ba, nagbabayad ng buwan-buwan na tubig, kuryente, nakakita na ba kayo ng masaya? Magbabayad ako ng kuryente, yay! Magbabayad ako ng tubig, yay! Wala, hindi yan. Actually, that's stressful. Kung may monthly pa kayo na iniisip na babayaran. Di ba? Ganun po yan. Ang gusto kasi natin, one-time payment. Na-research ko po yan. Yan pala ang gusto ng mga ano, ng mga ng mga tao ngayon, yung one-time payment lang, isang beses lang ako maglalabas ng pera, o tapos na. Wala na akong ano, wala na akong iisipin. 'Di ba? Ganun po ang gusto natin. And then next, ayaw na natin ng mga binary, yung may left and right. Ayaw na natin yan. Siguro kung galing na rin kayo dyan, nakita natin na hindi naman talaga siya effective, hindi siya maganda. Kasi ano po, no, hindi yan nagbabalanse. Sa left, 1,000. Sa right, 10 lang. 'Di ba? So ano, talagang hindi po yan nagbabalanse talaga kahit anong gawin natin. Pangit po siya, pangit. Trading. Ang trading po, maraming nai-scam. Pero kung gagawin nyo na po yan ng isa lang ba, tas aalis na kayo, ayaw ko na. Yung bang one time lang, ma-experience nyo lang trading, pwede. Pero ano, no, very risky yan. Kaya kung magte-trading po kayo, mag-iingat kayo dapat. Pero kaya nga marami na may ayaw din yan. Forex, marami na may ayaw niyan. Ayaw na rin natin ng product-based MLM, di ba? Yung may vitamin C, barley, mga juice, ganun. In reality, kasi alam nyo, napakamura lang po niyan. Ako, may pharmacy po ako. Yung vitamin C, 100 pesos lang po isang box niyan eh. Pero dahil nasa MLM, nagiging 800, nagiging overpriced. Yung iba nga, 1,000 pa. Bakit nagiging overpriced? Ipapasweldo kay Upline, ipapasweldo sa compensation plan, pambili ng kotse ni Upline, pambakasyon nila sa abroad, etc. etc. Kayo ba gusto niyo ng product base? Magbebenta, benta, 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 benta kayo? O magpapaship kayo? Ako, nakakapagod yan. Di ba? Kaya ayaw na po natin ng mga ganyan product-based MLM company. Ayaw na natin ng mga saturated market. Yung bang late na tayo naka-join, gusto natin pioneering. Kasi pag late na po tayo na-join, talagang ang tendency, hindi na rin tayo kikita kasi nga marami nang nakakaalam. Di ba? And take note, hindi naman lahat ng member nakakaalam. Marami namang nakakaalam, pero hindi nagpa-member. So saturated. Halimbawa, sa company nila, 1 million na sila. O di 1 million lang ba nakakaalam nun? Hindi. Yung mga hindi nagpa-member, nag-reject, negative, kasama pa yun sa bilang. So kung 1 million na member niyan, most probably nasa mga 5 million na ang nakakaalam. Di ba? So late ka na makaka-join. Saturated market na kasi ayaw natin. Mostly gusto talaga natin pioneering na ano na company. Na wrong spelling pa ako rito. Ayaw natin ng complicated marketing plan. Ito, no, meron tayong invited dito, no. Sabi ko nga sa kanya kaninang umaga, "Kako, ma'am, ano, pinag-aralan ko din po 'yan si F Matic." Oh, yan, ayoko na lang sabihin ng buo yung ano ha. Pinag-aralan ko diyan. Nahilo ko, 10 araw kong pinag-aralan kasi ang ganda-ganda daw. Pero habang pinag-aralan ko, talagang nahilo ko. Kasi napakagulo ng kanilang marketing plan. Ayaw natin yan, yung mahirap intindihin. Ako, ang hirap intindihin, ay ayaw ko talaga sumali sa mga ganyan kasi pag may nagtanong sa akin, hindi ko pa kaya explain sa sobrang ano complicated ng kanilang marketing plan. Gusto natin yung simple, madaling maintindihan. 'Di ba? Oh. Ayaw din natin ng mga delayed yung release ng sweldo natin. Ay, ano ba yan? Kailangan daw umabot muna ng $100 bago tayo mag-withdraw. Mahirap 'yun, 'di ba? O kaya after 30 days, pwede na kayo mag-withdraw.
ay mahirap yun. Dapat yan, anytime pwede tayo maka-withdraw, di ba? Ito makatindi, hindi ka maka-withdraw. Di ba? Mahirap pa yung ganun sitwasyon, di ba? Kasi pag hindi ka maka-withdraw, hindi ka na gaganahan, tatamarin ka. Sino ba naman ang gaganahan magtrabaho na hindi naman nakakasweldo? Di ba? Lalo na yung mga delay ang sweldo, hindi ka nagaganahan magtrabaho niyan. Gusto natin, ayaw na natin ng mga walang spillover, yung mga walang recruit, walang invite. Kasi ano yan eh, no? Yung mga rejections, ayaw na natin yan. Kasi pag sumali tayo sa ganito, madalas sasabihin sa atin ng mga kaibigan natin, kakilala, o sige, pag yumaman ka, maniniwala ako sa'yo. Ayaw na natin ng ganyan. O sige, pag nagkaresulta ka na, tsaka ako sasali. Ayaw na natin yan. Gusto kasi natin dito, yung maghihintay ka pa ng mga 2 taon, di ba, bago ka nagkaresulta. Dito, sasabihin ko po sa inyo, kahit 1 buwan lang, marami na po kayong pera. Alam na namin kung paano. Siyempre, sa tagal na natin dito eh. Kahit sa 1 buwan lang, marami na kayong pera. Pero ang pinakaayaw natin sa lahat, eh yung mai-scam tayo. 'Di ba? Walang bumalik sa pera natin, tinakbo yung pera natin. Yan ang pinakaayaw natin sa lahat. Yung ma-scam tayo, masakit yan. Marami na, ay, Sir Jerry, nadala na ako. Ano, na-scam ako, 40,000, 50,000. Masakit. Masakit talaga. Kaya ayaw natin yan. Okay, so eto susunod ko pong na makikita nyo sa screen is ano, no, is nakita ko to, ano pa, paglabas ko po ng ospital. Mga ano pa eh, no, mga